So how many are ready for the word? Pakitabi dyan sa ating nasa online. Amen. And how many are ready to listen? Pakisabi ulit. Amen. And how many are ready to receive? Wala na. Yun naman sinasabi ko. Yes! Amen. Hallelujah. So tumayo muna tayo. Basahin natin yung ating word for today. Tonight. Today na, no? At yan. To give reverence for the word of God. At sabi dito, the 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, in the presence of God and of Christ Jesus will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you the charge. Verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So why don't we all bow down our heads in prayer as we begin? Lord, we thank you. We bless you, Father God, for the day. Maraming salamat po ng Diyos sa umagang ito. Kahit na late na, Lord God, I know you have something good in store for each and every one of us. I know that, Lord God, this is not an accident that we are here to listen to your word. You have a plan and a purpose for us, Father God. And Lord, I pray that open up our spiritual ears, Lord God, upang sa pagkinig namin ng iyong mga salita, ay maramdam namin, Panginoon Diyos, kung ano yung mensahe mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Lord, use me only as your servant today, that Lord God, not my will, but let your will be done on us. Speak to us, Lord, sa salitang ito, na yung binaba sa bawat isa sa amin. I pray that, Father God, you will fill us with your Holy Spirit today, that Lord God, sa aming pag-uwi mamaya, ay dala-dala namin, Lord, ang iyong pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. So let's all be seated. Woo! Hinihingal pa tayo, pero ganun talaga na kailangan natin gampanan na natin tungkulin. By the way, welcome sa ating lahat. Sa mga hindi nakaalam, we are Waymaker Christian Fellowship. Maraming salamat po sa buhay ni Ate MJ, ni Ate Lovely, at ni Ate Iris na natupad, no, yung ating gawain ngayong umaga. So, kaya nang sinabi ko, if you are excited, pakitype yan, amen. So, bago tayo magsimula, now I have a question for you. Na ang tanong na ito, kailangan natin ito. Yung at the end of our life, pag namatay tayo ngayon, grabe no, namatay ka agad. Naki-birthday na nga lang muna ako, namatay ka agad. Ang tanong lang naman, kung namatay ka ngayon, at the end of your life, ang tanong sa'yo ng Panginoon, anak, nagawa mo ba ang pinapagawa ko sa'yo? Siyempre, siguro tayo ano ba yung pinapagawa sa akin? Wala ka akong alam. Naki-birthday, nakikain niya lang ako, di ba? Maybe some of you will say yes, maybe some will say no, maybe some will say, ano yung pinapagawa mo, Lord? So the title of the message for tonight, ito na po. Ayan, kung nakikita natin dyan, ano sinasabi dyan? Basahin natin lahat. The last charge. May naman kasi dito, hindi nakikita dyan, no? Kaya, the last charge. Yeah, so the-charge, the last charge, yung tinasabi natin, ang huling habilin. Hindi yung charge na naging isaksak na dyan kasi lobat na yung ating cellphone o ano na yung mga gadget natin, hindi po yun. Ang charge dito ay yung huling habilin. To give you a little background about the text na natin binasa kanina, si Paul and Timothy was in a challenging time. During that time, yung mga Kristiyano po ay pinipersecute kasi pinagbibintangan sila na sila daw yung nagsusunog ng Rome. Sa mga hindi nakakaalam, history muna tayo. During that time, yung mga Kristiyano, medyo tagilid sila. Para sa atin dito sa Middle East, we are outnumbered. Marami po yung mga M. Kaya konti lang tayo. So, tagilid tayo. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang ginagawa sa kanilang mga kapatid, pinapatay, hinuhuli, kinukulong, sinusunog, at higit sa lahat, pinapakain sa Lord. So tayo rito, ano yung mga mangyayari sa ating mga pag-ahuli tayo rito ngayon? Wala na, uwi na. Wala na, mabalot-balot na tayo. Huwag naman sana
Amen? Kaya parang noon at ngayon, parang may resemblance. That is why the text that we read a while ago is the final church. Kumbaga, ang huling habilin ni Paul. Kung hindi nakakilala kayo kay Paul, pakitanong lang po kay Kuya Jeff. Nasaan na si Kuya Jeff? Nawala. Kasi lolo Paul ni Kuya Jeff yun. Marami siyang alam about Paul. So, si Paul, meron siyang disciple, his name is Timothy. When he was writing this, nung nandun si Timothy sa Ephesus, nakakulong si Paul sa Rome. Amen! Yan. Kasi, malamang yung iba, wala talagang alam na, kaya kailangan kong himay-himayin ito. Kaya yung sinabi ko, hindi po ito aksidente. So ano ba meaning ng church? Bago tayo magpatuloy, charge. Nandiyan na ba? Charge means to impose a task or responsibility, no? Yung magbigay ng antas na tungkulin sa isang tao. Mandate, which means given by the hand. Kagaya sa akin, kung meron akong ihahabilin kay Kuya Dan, mamamatay na ako bukas, ito yung kayamanan ko. Yung 10 kilong ginto ko, iba nang bahala sa mga ari-arian natin. Yung lupa doon, Kuya Dan, huwag pong pakialaman, hindi sa atin yun, sa kapitbahay yun. Sa nakakuha ng Diyos, praise God, hallelujah, natawa sila. Yun yung mga kapatid, yung instruction, yung command. Amen? Kaya kung nandito ka ngayon, yan ang sinasabi ko, hindi po ito aksidente. May plano ang Panginoon at nagsama-sama tayo ngayong gabi dahil gusto niya ang pangyayari na ito sa bawat isa sa atin. Na marinig mo ang magandang balita, kaya mapalad ka kung na-invite ka ng iyong sino ang nag-invite sa iyo. Itaas ng kamay. Ang nag-invite ng day! Marami. Ang invite ni Ate Cecil! Huwag mahiya! Sila yung nangunguna dito kanina. Kung meron ka tayo mga dito, early bird! Ay nako, ewan ko lang, may pa-Gcash sana, pero wala eh. Kaya pasensya na po. Sa susunod, babawi kami. Yung inimbitan ni Lovely. Itaas ang kamay. Nahihiya, yun. Marami. Yung inimbitan ni Irish. Yung Ate Lalams. At yung inimbitan ni Ate May. Praise God. Hallelujah. So, hindi ito aksidente kasi mahal ka ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na maligtas ka. I don't know kung anong kaligtasan na gusto ng Panginoon. So tonight, 2 things lang ang ating pag-usapan. What is the charge? Ano ba yung the last charge kanina? Ano ba ang charge sa bawat isa sa atin? Para madali tayo makakain. So time check. 2:00. Hopefully 4 o'clock makakain na tayo. Nandiyan pa ba tayo? Huwag kayo mag-alala. Kanina pang 12:00 ang huling pananghalian ko. Wala akong merienda. So pareho lang tayo. Good home. Amen. So ito na mga kapatid. Ang number 1 na sinasabi dito, the charge is about God and Christ. It says in verse 1 sa ating binasa kanina, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you His charge. Meaning, we are accountable to God and to Jesus Christ. Nandiyan po ba tayo? Amen. Why? Because letter A, anong sinasabi dyan? Letter A, we will face His presence. Mamamatay at mamatay na rin tayo. Walang immortal sa atin. Tatanda tayo. Pagdating ko dito sa Saudi Arabia, huwag kayo mag-alala, kalbo na talaga ako. Kasi baka sabihin niya, maubos ang buhay niya doon sa Saudi Arabia. Huwag kayo mag-alala, kalbo na talaga ako. Pero walang puting buhok dito. Amen? So, meaning, we will face His presence. Sabi nga niya, di ba? 2 Timothy 4:1a. Bakit tayo accountable sa God and the Father and the Son? Because darating ang panahon na haharap tayo sa Kanya. I don't know if you believe me or not. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, si Abayan o si... Di ba? Meron kang pinapaniwalaan na pag namatay ka, saan ka pupunta?
Sana naman. Amen. Diba? Because you will give account kung ano man yung ginawa ko dito sa lupa. So this means that we need to take life seriously. Magpakaseryoso tayo. Tumatay na tayo. Hindi na tayo tinatay. Kaya yan sabi ko, ubos na ako ko. Kung dumating ako rito. Pero ngayon, kulubog na rin ang aking bahay. Hindi na kinakaya magluka. Diba? Ang ganda ay lumilipas. Pero ang relasyon sa Panginoon, it's eternal. Amen? So, ang tanong, anong ginagawa mo sa buhay mo? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Kasi mamaya, sabi mo, YOLO. You only live once. Magpakasaya ako. Kaya ko to. Kaya nga magpakasaya ka sa lupa. Lahat ng bisyo. Ginawa mo. Pero huwag kayong malungkot. Huwag malungkot na. Hindi mo kayo tinataka. Amen. Nagpapakilala mo si Lord. Letter B. He will be the final judge. Siya ang huling paghahatol sa atin. O 1B, ang sabi niya, who will judge the living and the dead. That's why this verse have an urgency because there will be judgment coming. When Jesus Christ will come again, He will judge the living and the dead. Baka sabihin mo, matagal naman sinasabi yun. Buhay pa nga yung lolo ko, sinasabi na nila na, darating na ba yun? Tumanda na lang ako. Wala pa rin Panginoon. Ba't malungkot eh? Huwag kayo matakot. Makisabi sa katabi mo, will i-judge ka. Sabihin mo. He will be the final judge. Kaya huwag natin dapat kalimutan yan at dapat ngayon maayos na ang ating buhay. Kaya dapat magkaroon tayo ng puso sa mga taong di pa nakakilala sa ating Panginoon. That's why you should be happy. Kasi concern niya nag-invite sa inyo na hindi tayo sana magalang. Hindi ko mabanggit. Naapoy. Kaya pasalamat tayo sa mga nag-invite. Concerned sila. Hindi nila, gusto na sila lang kumapalangit. Ngunit gusto nila pati mga kaibigan nila nawa sana ay sama-sama doon sa langit. Kasi may pesta sa langit. Amen. That's why, as believers of Christ, we need to do something. Kaya maraming salamat po sa mga nag-invite. Hallelujah. At sa mga hindi nag-invite, hindi naman namin sinasabi hindi nag-invite. Nag-invite rin po sila. Kaso lang, hindi tinugon yung kanilang panawagan. Kaya nakakalungkot po, wala sila dito ngayon. Pero ngayon na lang dito, balitaan na lang sila. Amen. So letter C, huwag natin patatagalin. Malapit na alas 4. Sabi niyo, He will be coming soon. Lakas na kami natin lang. He will be coming soon. And in view of His appearing, babalik talaga ang Panginoon. I don't know kung maniwala mo kayo sa akin o hindi. Nasa sa inyo po yun. That's why there's a sense of urgency because Jesus is coming real soon. Hindi nyo ba napapansin sa mundo ngayon? Ang gulo-gulo. May lindol, may baha, may gera dito, may gera doon. Nag-away ang pamilya sa Pilipinas kasi wala nang makain, wala nang bigas. Flood control dito, yung maleta nandito, nadala namin yung isa. Pero walang laman. Akala namin maraming real sa laman, pero pasensya na po, wala pa ng laman yung maleta.
Pero binuksan, pasensya talaga. Amen? Nandiyan pa ba tayo? So this is a reminder lang po, kasi baka nakalimutan mo, naging busy ka na sa pagpupulot ng mga buhok, sa pagpupulot ng ngipin, sa pag-laser ng anong tawag niya, ng mga balat ng mga pasyente. O ano man yung inaayos mo, dahil ka ba no, inaayos mo yung mga damit doon. Wala na tayo panahon kay Lord. Kaya mapalad ka. Kaya sinasabi ko, mapalad ka na rin. Kasi nandito ka ngayong gabi. Hindi ka aksidente. If Jesus is coming real soon, then there must be a sense of urgency because Christ is coming real soon. Grabe mo, pabalik-balik parang sirang plaka. Ganon talaga ang Panginoon. No? Minsan na, tinatatawanan yung nagme-mensahe doon, umakit sa bus, di ba? Kung sa Pilipinas, nandito na naman sila. Sasabi na naman ito ng mga salita ng Bible. So, wala na dapat tayong sayang na oras sa kasalanan. We should do something, lalo na kung ikaw ay isang born again. Amen? Hindi yung na born again ka, burn again. Nasunog ka muli. No? Amen? Nandiyan pa ba tayo? Nakuha ka natin? Ano yun? Ano yung nakuha natin? Baka isa-isa. May kano magalang si ano tayo ito, yan, no? Ano yan? Joke lang. Hindi na kayo babalik sa sunod. Sabi niyo, grabe naman yung magbimensahe doon. Ang kulit na lalaki yun, nakalbo pa naman. Pero ganun talaga eh. Kailangan natin maglagay ng example dito sa harap para pag-uwi nyo, may maalala tayo. Kasi minsan nga, yung naalala ko na lang, yung joke na lang yung pastor eh. Diba na, huwag mong pakialaman yung lupa doon sa kabilang barangay ha. Kasi hindi yun sa atin, sa kapitbahay mo. Huwag mong isasangla. So, saan ba tayo? He will be coming soon, so, marami lang pala ito. And letter D, ano sabi dito? Letter D, He will start His kingdom. And in view of His appearing and His kingdom, this refers to the second coming of Christ. So number 1, ano ulit yun? Final. Basahin natin. Number 1. The church is about Yan. Kasi mamaya, nandiyan sa harap. Number 2! Kasi malapit na alas 4. Number 2, ayan. Sabi ko kayo, dalawa natin. Preaching of the gospel. Second, the church is about preaching the gospel. Ito yung sinabi ni Paul kay Timothy. Ano sabi niya doon? Basahin natin muli. 2 Timothy 4 verse 2. Preach the word in season and out of season. Correct! Rebuke! And encourage. Yan, yun ko lang. Hindi nagising yung natulog ka kanina. With great patience and careful instruction. You know what? This is our final chance. Ito yung huling habilin ni Paul kay Timothy. Amen? Kasi during the time na sinabi ko, malapit nang mamatay si Paul. At ano yung church? Basahin natin muli lahat. To impose a task or responsibility to mandate, which means given by a hand. And this is the final charge of Paul to Timothy. And as believers, this is also the final charge of God to us to preach the gospel. Na ihayag ang magandang balita ngayong gabi. Welcome po, sis. Bagong dating. Ay, kanina ka pa ba? Ay, praise God. Saan si Kuya Jeff? Hindi ko na nakikita si Kuya. Tagtapuro yata. Kuya Jeff! Okay. Praise God. So, sabi dito mga kapatid, preach. Sabi dyan, di ba? Preach the word, be prepared in season and out of season. So, ano ba yung season? Magic sarap? Ano po? Season? Winter, spring, summer, or fall. Meron
mga kapatid, hindi po yung season na binabanggit dito. But did you know the Greek word for season is eukeros, which means opportunity. Sa Tagalog, pagkakataon, no? Opportunity, meaning, if there is an opportunity, we need to preach the gospel. In season, and out of season, maaaring meron ka pang pinagdadaanan sa buhay ngayon, masaya ka, kasi nanalo ka nga sa waiting sa nasa dito. What? Sa loto. Nanalo ka sa loto, o ano bang napanalunan mo, maaaring nagkaroon ka ng girlfriend, panalo, paldo! Diba masasabi mo, paldo ako ngayon! Pero hindi pala yun. Meaning, kung may pagkakataon, maghaya ka ng salita. Kung wala rin, kahit na malungkot ka kasi hindi ka pa sumasahod ngayon, maghaya ka pa rin ng salita ng Panginoon Diyos. Natawa si Ate Iris, mukhang nakarinig yata siya. Wala pa yata ang tao ko. Yee! Hallelujah! Hindi siya napalda. We still need to preach the gospel. Kaya sinabi ni Paul dyan that in season and out of season, we need to preach the gospel. Kaya sa mga believers na nandito, huwag tayong mahiya. Kagaya ng ginagawa namin dito, tumatayo kami dito. No? Ano ba ang pakialam mo sa buhay niyo? Pumunta ako mga abroad para magkulong ng ipin o hindi tumayo rito. Okay, pumunta rin kayo dito para magkulong ng buhok. Para mag-laser ka, ano ba? Mag-linis ka, ano ba yung ginagawa niyo? Woo! Pero nandito tayo. In season and out of season, we need to preach the word. Nandiyan pa ba tayo? Ako, malapit na mawala. Medyo gutom na ako. Anyway, pero kaya natin to. Huwag kayong mag-alala, kaya natin to. Kaya sa mga believers na, huwag tayong mahiya. Meaning, preach in all opportunity. Sa lahat ng pagkakataon, ano sabi rito? Masahin ulit natin, para hindi tamato. Ano sabi diyan? The need to preach the gospel in all. Hindi sinasabing in some, in one occasion, but in all opportunities. Kahit na meron pa ng persecution, kahit na meron pa ng delubyo sa buhay mo, o ano ba yung pinagdadaanan mo, iniwan ka ba ng girlfriend mo, o iniwan ka ba ng kasintahan mo, o natanggalan ka ba ng trabaho, di ka ba sumasahod. In all opportunities, we need to preach the word. Hello. Hello. Hi. Good morning. Hallelujah. Yan parang di tayo makakamato. Preach the word, share the gospel, and share the love of God. Why we need to preach the gospel? Because it brings salvation to many. Nagbibigay ito ng kaligtasan sa marami. Hallelujah. Dati nga sa kasalanan, no? Proud tayo. Siya ko eh. Tagay mo. Proud nga tayo. Post yung malulog. Selfie nga ba? Kung umuwi ka ng Pilipinas, hawak mo yung mga kabayo, di ba? Proud na ba? Di ba? Yung mga kabayo, yung mga baka, demonyo nun, hawak na hawak mo ba? Dalawang kamay daw. Proud na proud. How much more ngayon mo? But are we not proud that we are here sharing the gospel of God? Amen. So I hope yung foreigner natin ang naintindihan niya. I hope she understand when we are talking here. Are you still there? Can you relate on what we are talking? So I hope she got something in what I'm saying here. Amen. Dumubuhin ko yung po. Hallelujah. So, mga kapatid. But thank God, binago na tayo ng Panginoon. Kung dati, ang post mo, puro yung mga madogin, ang post mo na kayo mo, puro na Bible verse. Hallelujah. Every day, hindi ka nasisira.
meron kang Bible verse. So what do we do in preaching the gospel? Pinatagal ko lang kasi nagluto pa ng kanin. Ano to na? Sige, tatapusin na natin. Hallelujah. So what do we do? Preaching the gospel. Letter A, ang sabi nito, tatlo lamang to. Anong una dyan? Be prepared in season and out of season. Maging handa sa anumang sitwasyon na makahayag ng magandang balita. Huwag mahiya gaya ng ginagawa natin ngayon. Dapat alerto pag may opportunity. Praise God! Kaya kung meron kang birthday, invite mo kami ha! Invite mo kami! Wala na nang sumagot doon sa dulo. Ayaw na nila tayong ipinahin. Ipinahin nyo kami para maka-preach kami ng gospel! Amen! Woo! Ewan ko lang, ha? Ewan ko lang, parang si Ate Ceci yata, si Ate Ceci bumahala dyan. Amen? So sabi niya, in all opportunity, we need to share the gospel. Letter B, anong sabi rito, mga kapatid? Correct, rebuke, and encourage. Woo! Kaya dapat may disiplina sa loob ng church. Pag pinapagalitan ka ni Pastor, pag sinabi ni Pastor, magsimba ka, hindi ka nagsimba, huwag kang magalit. Kasi nasusulat, pasa! Para meron pa rin naalala ko, nasusulat, pasa! Correct? Rebuke and encourage. Pero ba't din ang palagi natin? Rebuke, puro lang kamalian ni sister o ni brother na nakikita natin yung magandang ginagawa na siya naglinis doon kanina sa ating mga mesa dyan, sa mga inupuan niya, hindi nyo lang sinabing, kaya mo yan, Brad, sa susunod na Biyernes, ikaw ulit, ha? Paano siya magbubugas o maglilinis niya? Kung siya ulit. Encourage natin siya. Matansik, lumalaway, pasensya ko. Natatawa lang. Hallelujah. So pag na meron tayong nakitang kamalian, don't take it na parang galit yata si pastor, galit yata si sister. Kinokorek tayo because they love you. Amen. Sabi nga sa salita ng Panginoon Diyos, huwag tayong na-review. Is better than secret. Mabuti na yung masaktan ka ngayon. Kaysa masaktan ka, pag namatay ka, diyan ka ba? Ngayon na diyan pa kayo. Amen! Amen! Hallelujah! So, malapit na tayo. Woo! Praise God. Amen? Sige, panghuli na. Wala na talagang makikita. Dumodoble lang paningin ko sa inyo. Sa tingin ko, dumodoble yung bumisita dito. Hallelujah. So lastly, letter C. Sabi rito mga kapatid, with great patience and careful instruction. Sinabi ni Paul na maging mapagpasensya. Amen. Meron kasi tayo minsan ini-invite. Ayaw talaga. Ayaw tumalo. Kaya sabi ni Paul dito, with great patience, kakalit din tayo. Malapit na. With great patience and careful instruction, kaya dapat mag-ingat tayo sa pagbigay ng instruction sa mga tao at sa simbahan. So this is the challenge for us. No? Nahabaan mo pa ang iyong pasensya. Lalo na kung humahayaw tayo. At sabihin nila, maniwala tayo dyan. Ang lakas ng uminom yan eh. Magtamagan nga yan doon. Maniwala tayo dyan. Siya nga yung tanggero nito eh. Amen! Diba? Nandiyan ka ba kayo? Hindi lang yan. Hindi ba? Pakita dyan. Amen. Diba? Minsan, gano'n tayo sabihin natin. Dami na lagi na. Dami babae na. Maniwala tayo doon sa kanya. Siya nga. Pasimuno doon? No. Nagbago na siya. Amen! Woo! Hallelujah. Kaya huwag tayong mahiya na maghayo. So as we end
this is the church for us Christians. No? Number one, ano nang sabi? Recap natin. The church is about God and Christ. So, WCF family, I want you to know that we are all accountable to our Father in heaven and of Christ and about our lives. Kung ano man ang ginagawa natin sa mundo ito, may pananagutan tayo sa itaas. Amen. And number two, second church for us is the preaching of the gospel. Gaya ng ating ginagawa ngayon. Ang ganda ng sinabi ni Paul kay Timothy, preach the gospel in season and out of season, to preach the word in all opportunity. And this is God's command to all of us. And this is our responsibility as believers of Christ. Ano ba ang gagawin natin as believers of Christ? Paghuli na po at makatapos na talaga tayo. Ang sinasabi rito, Matthew chapter 28 verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, nandiyan pa ba tayo? Amen. So, kung nandiyan pa ba tayo, tatayo na tayo. Let's all stand. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, as we end this service, may I... Wala na si Kuya Dan. Nasaan si Kuya Dan? Request natin si Kuya Dan. Kuya Dan, kung nandiyan ka pa, tinatawagan muli dito sa harap. So, mukhang wala na. Busy na sila lahat. So, if this is your first time na nakarinig ng ganitong gawain, I want you to know that this is not an accident. That we are here right now. I would like you to know that God ordained this night for you to have a personal relationship with Him. So dahil wala na si Kuya Dan, let's all bow down your heads in prayer. Close your eyes. Huwag mong limunin ang katabi mo. Bahala siya kung anong gusto niya gawin. Close your eyes and focus in the presence of our Lord. And ang sinabi ko, God ordained this night for you to have a personal relationship with Him. And if you want that relationship, please pray this prayer with me. Sundan niyo ako sa panalangin. And I tell you, God will write your name in the book of life. Handa na ba tayo? Amen. Sundan mo ako sa panalangin. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, Lord God, I want to have a life that impacts eternity. I want to have a life that impacts eternity. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. At simula ngayon, Lord, I make you the Lord of my life. I will love you. I will serve you. I will follow you. In Jesus' name. And everybody say, Amen. Palakpakan natin sa Lord. Let's continue in prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you once again, Father God. We thank you, Lord God, for your goodness. We thank you, Lord God, for your favor. We thank you, Lord God, that you are with us. That you never leave us, Lord God, nor forsake us. That, Lord God, you give us an opportunity, Father God, to know you. My hope and prayer
us tonight, Lord God, that kung ano ba tayo ng Diyos ang narinig nila dito ngayong gabi, it will not end here, Father God. I pray that, Lord God, this word that we implanted unto them, it's like a seed that it will grow sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos. And I pray, Father God, that, Lord, sana nawa mabuksan ang kanilang mga spiritual life. And we thank you, Lord God, for this opportunity. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga nag-imbita. At marami din salamat, Lord God, sa mga tugon, Lord, sa panawagan na sila ay dumano ngayong gabi. Kaya lang sinabi ko kanina, we have a plan and a purpose for us tonight, Lord God. To have a fellowship with you, Lord God. To heal broken relationships. Kung maaaring ano may mga hidwaan dati, I pray that, Lord God, this is the night of reconciliation, Lord God, and renewal of friendship, Lord, sa mga silang friendship, renewal of relationship, Father God. At maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong itong muli sa mga nag-birthday, kina MJ, kina Lovely, at sa celebration na rin, Lord, sa Thanksgiving ni Iris for passing her exam as a licensed nurse dito sa Saudi Arabia. Kaya Lord God, maraming salamat muli, Lord, sa pagkakataon na iyo akong ginamit ngayong gabi na maihayag na magandang balita sa bawat isa sa amin, Lord God. To you alone, Lord God, for the glory, the honor, the praise, in all the saints will say,